Thailanders! Ayun, what's up guys? What's up? Ka-Thailander! Hello guys! So panibagong vlog, panibagong ride na naman tayo. So today meron tayong ride papuntang sa Tahip, The Bikers Cafe, sa last na pinuntahan namin. Ito kami magkakasama. Guys, lumarga na kami. Punta na kami sa meeting point namin. So ngayon, pag-uusapan natin yung about sa mura nga ba ang motor dito sa Thailand or mas mura sa Pinas. So mamaya pag-uusapan natin yan mga brother. Tsaka dito guys, yung daanan nila kadalasan talaga one way. Gaya nito, ito yung tinatawag nilang Chonburi Bypass. Sobrang lawak nan. Yan ay ang tumbok nitong bypass na to, pupunta na itong Bangkok, Thailand. Ngayon punta kami dun sa may meeting point, sa may PTT station, gasoline station. Nakuha ko tong R15, mamaya ako sasabihin para tanungin din natin yung ibang kumuha ng motor. So itong mga kasama ko, mga may kargado na yan eh. Mga kargado na yan ng mga pulley set, mga piston. Kaya tumatakbo yung mga Aerox na yan ng mga 140 plus eh. Special shoutout nga pala sa idol ko sa Pinas, si Red Sweet Potato and sticker 01 Moto. Maraming salamat kay Tony Kahapi, FRT Philippine Riders in Thailand. Shoutout sa inyo. So yan guys, patayin ko na muna yung video. Kita-kita na lang pagka nandun na tayo sa place. Peace. Kompleto na kami. Eto na sila. Okay, Thailanders, tayo. Bro, set. Guys, what's up? Ka-Thailander. Okay, palag-palag na. So we are heading to our destination, Brookside sa Tahip, I think. So yun mga repa, naglarga na kami. Oh, tinan mo oh. Oh, ayan oh, ayan oh. Ayan oh mga So 5 Aerox, isang M/, isang R15 at isang CB650. Ingat.
Grabe talaga mga brad. 145. Pero mas tawa na pa rin yung Aerox ng NTC shop. Ang Thailander talaga brad. Mabot lang ng 145 yung sa akin eh. Panigurado yung kay bro ka Thailander, mga nasa ano 150 plus. First time ride ko dito sa Thailand na silang ano, and I'm hoping sila ang last huli at last mag-bring me event. Right. Isang tanong ako, may Oh, okay, may isang tanong. Sir, Peter Guapo. Gwapo na lang. Pet, Guapo. Okay, okay. Pet. Okay. Sige. Sir Pete, yung nakita mo ngayon, kasi hindi ka pa naka-NTC shop, anong masasabi mo sa mga naka-NTC shop na yun? Oh, Okay. NTC shop, super gwapo. Ganda pa. Tignan nyo siya. Tignan nyo naman, Brad. Can you turn? T-shirt pa lang yun nakikita nyo. T-shirt pa lang yun nakikita. Okay. Lalo na pag nakita nyo. Kasi maganda. Mukha talagang super kalidad talaga yan. Nagustuhan ko pag yung adyasan niya. Tama yan. Shout out, Bushi. Yan, finally to Sir Fernando Catani. Okay. Yun. Thank you, sir. So, Spin. Narating na yung spin ko. Yun. Hindi na ako makuha. okay. So kung gusto nyo umorder ng SPN, Adjust Suspension, since na siya yung pinaka #1 sailing ngayon dito sa Thailand, pwede kayong mag-PM sa akin, pwede rin kayong mag-PM kay Mr. T. Okay. Yan. So nagsiship kami papuntang Philippines. This week meron ng mga shop na pupunta ng Pilipinas. And also SPN Thailand, BMT Racing, yun, shout out. And also to Sir or Master Malad or Pinamtao and NTC shop. Yan. So ano nang hinihintay nyo? Hindi lang pampapogi, pampalakas pa. Okay. So napansin nyo naman doon sa sa magiging vlog ko. Super lupit nung Aerox niya. Halos siguro mga 152 yun. 152 kph. So, kasi naka 145 na ako, stock pa lang yun eh. So sigurado, talaga yung mga Aerox dito, mga okay talaga. Yun, sasamahan pa nung R50 na magiging NTC shop modified. Yun, Saka pagka gusto nyo yung mga rider dito sa Thailand na gustong sumama sa ride, DM nyo lang si Kuya BJ. Siya yung leader ng namin, Pinoy Eastern. Yung pinakabata. yan yung pinaka-stock. Yun yung pinaka-stock. Kasi hindi na kailangan mag-upgrade. Sige, upgrade na kayo. Yan, ito. M/. The only M/. Right. And, tapos yung thriller killer. FRT, shoutout FRT. Okay. Shoutout sa mga ganyan. Wala na kaming lakas. So magkakape kami. So kita na lang pag nandun na ulit tayo. Bye!
So yun guys, tapos na kami magkape. So dumaan kami dun sa rest house nung kasama namin, nakapagpahinga kahit saglit. So ngayon pauwi na kami. Ay grabe, kapagod. Yun, sobrang init pero enjoy talaga. Yung mga Aerox tsaka M-Slash na kasama ko ngayon na naka NTC parts and accessories, grabe, sumisibak talaga. So 30 kilometers from here pupuntang pauwi. So yun, chill na lang kami habang nabiyahe. So yun, pag-usapan natin kung mura nga ba yung motor dito o mahal. So ganito yan mga brother. So yung motor na binabili ko, itong R15, nabili ko siya as nabili ko sa as 88,000 baht. So maybe in peso, yung 88,000 yun itatimes mo ngayon sa 1.66. So kung ano yung kakalabasan, 1.65. So kung anong kakalabasan, ganun yung presyo ng motor. So kung para sa akin parang parehas lang talaga. R15 ko, nabili ko lang siya ng 88k. So hindi ko kaya siya ng cash, so kinuha ko siya as financing or installment. So in 2.5 years, ang babayaran ko ay 4,480 baht. And nag-down ako ng 6,000 baht. So kapag binili mo siya ng 88k, mas makakamura ka, of course, kasi sa monthly magkaka-interest yan, di ba? Pag kukuha ka ng motor dito sa atin, di ba, kailangan pag installment maraming kinukuha sa'yo, mga ID, mga kung ano-ano, meron pa silang papasurvey pa sila kung anong klase kang, kung may trabaho ka ba, di ba? Dito guys, basta may kakilala kang nakakuha na sa kanila ng motor guys, isang araw lang approve na. Ganun kalupit dito mga parts. And then yung mga ganitong motor, yan yung mga CBR 650, lalo na yung mga ano, yung mga version 2014, 2015, mura na lang yan dito guys. Merong umaabot ng 100k like that, mga 90k. So kung anong pinagkaiba nun, wala, para sa akin walang pinagkaiba kung mas mura o mas mahal ang motor dito. Sa tingin ko parehas lang sila kung i-convert mo yung pera sa Pinas. Pero kung hindi mo i-convert, syempre mas mahal sa Pinas, di ba? So yun lang, pauwi na rin kami. So next time pag-usapan natin yung kung paano makakuha ng lisensya and another stuff. Basta mag-upload na lang ulit ako, i-notify ko kayo sa YouTube channel ko. So like, share, subscribe mga repa. Okay, so ngayon biyahe na muna.
Wow.